Sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kayo po ay nakasubaybay muli sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Magandang hapon po sa ating lahat. At kayo po ay tayo po muna ay babati ng ating mga nakakasama na ngayong hapong ito. Magandang hapon po kay Sister Helen Ortiz Paras, Nanay Amihan Sarya Yabut, Ma'am Joyce Digan, at kay Brother William Cabana. Teka lang po, kapag nagsuswipe ako, lumilipat sa ibang live yung mga panood ko. Kaya nagkaganito to. Okay, Brother William Cabana, magandang hapon po. At ayan po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon at magpuri sapagkat tayo po ay binigyan niya muli ng pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng Hardin ng Panalangin upang tayo po ay makapanalangin at makapag-aral din po ng kanyang salita. Tayo po ay magsimula na. Let us pray. Ang maraming Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat po muli, Panginoon, sa hapong ito. Kami po ay may kalayaan na makapagpahayag ng aming mga panalangin at kami po ay may kalayaan na kami po ay makapakinig ng inyong salita. Patuloy niyong gabayan ang bawat isa, pagpalain po ang bawat na makikinig sa inyong salita, na bawat mananalangin, maging sa manonood pa po ng replay ng live na ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Ayan. Magandang hapon din po kay Sister Percy Zapata. Good afternoon po. Ngayon po. At tayo po ngayon ay babati muna at magbibigay ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Batiin po muna natin ang nag-birthday noong May 26, sina Nanay Fe Carpio, Sister Helen Guzman, at si Mary Ann Pasiona. May 27 naman po kahapon, Ma'am Jemima Balarag. And then bukas, sa May 30, si Lisa Avensanya ay magdiriwang ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. And sa June 1 naman po ang Sister Nessie Realizan, at sa June 3 ang Pastor John Pali. Ayan, at happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. And then wedding anniversaries naman po ngayong araw na to, si Tito Manny and Tita Aneth Kiben. Happy anniversary po, Tito Manny and Tita Aneth. And then sa church anniversary naman po, noong May 26 ay nagdiwang ang Sandigan Bible Baptist Church under Pastor Verhil Goden ng kanila pong church anniversary. Yan. Belated happy anniversary po sa Sandigan Bible Baptist Church. Dadako naman po tayo sa ating mga praises at nakakatuwa sapagkat ngayong araw na ito marami po ang nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat. Una na po ang aking anak na si Shem, at sabi po niya dito, praises for completing his quarter 4 phases and school requirements for the school year. Kaya po wala na po siyang pasok, hindi na medyo makakapagpahinga tayo sa paghatid at pagsundo. And then from Sister Irene Careso, sabi po niya rito, papuri sa Panginoon sa kanyang dalawang anak na nagkamit ng karangalan na sina Allen at Eliza, at sila po ay mga honor student. Alright, praise the Lord, no? And then from Sister Carmelita Belen, praises sa kabila ng lahat, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon sa kanilang araw-araw na paglalako. And then papuri din sa Panginoon na nakapagtapos na ang Sister Venus de Guzman Belen at si Kaylin na may nakamit na mga karangalan. Amen. At nakakatuwa na ang ating mga young people ay nag-aaral ng mabuti. And then from Sister Lynn Hapitana naman po, papuri po sa kanilang pag-uwi sa Iloilo, ligtas po silang naka-uwi. And then maging sa kanyang hipag na bukas ay babalik na sa Hong Kong
kasama po ang kanyang mag-ama, at panalangin din po natin na makarating din po sila ng ligtas. And then praises din po sa lugar po nila kasi uh, tag-ulan na po, wag naman daw po sanang maabot ng tubig. Ipanalangin din po natin yan. And then from Ma'am Joyce Diga naman po, praises po sa safe travel and fellowship with MIBC pastors sa Baguio City. Ayan. Dadako naman po tayo sa ating condolences. Ano po, please pray for the Ricarte and Saria families for the passing of Lola Elay. Si Manuela Ricarte Saria last May 21. Panalangin po natin ang bigyan sila ng kaaliwan ng ating Panginoon sa pagpanaw po ng Lola Elay. Dadako naman po tayo sa ating mga babanggit po tayo ng ilang mga sick brethren and loved ones. Bago po yan, magandang hapon po muna kay Tita Annette Guevara Kiven. Happy anniversary po sa inyo ni Tito Manny. And then Nanay Dory Santos, ayan, lumipat na naman sa ibang live. Nanay Dory Santos, good afternoon po. At tingnan ko lang po kung meron pa. Ayan, nawala na rin yung mga wala na rin yung mga nanonood kanina. At from Nanay Dory Santos po, praises po, nakarating ng safe travel ang kanyang anak. And po from Malaysia. Okay, dumating na po. Okay, purihin po ang Panginoon despite the typhoon na si Agan. Ayan, so marami pong salamat at purihin po ang Panginoon. Okay, panalangin po natin ang wife po of ni Pastor Walter Santos. Siya po ay ipanalangin po natin ang recovery niya from sickness. At maging ang ating ibang kapatiran, patuloy natin ipanalangin ang tingnan ko lang po dito ang ating pastor Mike Digan sa kanyang health. Panalangin po natin siya. Maging ang sama po natin dito sa panalangin si Sister Baby Aya sa healing po ng kanyang thyroidism. From Nanay Getrude Severino, si Filomena Belen sa kanyang kagalingan. At sama rin po natin sa panalangin ang pinapanalangin po ng pastor dito para iso na sina Isagani Laya na nagdadialysis, si Melinda Kaakbay na meron pong aneurysm, si Jerry Sabala na meron pong spine problem. Yun po, kung meron po tayong naipanalangin po sa na ating mga mahal sa buhay na may karamdaman, paki-comment lamang po upang maisama natin sa ating pananalangin mamaya. Babanggit din po tayo ng ilang prayer requests. From Pastor Dito Paraiso, panalangin po natin ang MIBM East Winds Building Project. Sama natin sa panalangin ang Blessed Hope Christian Academy sa kanila pong enrollment. Ang kanilang classes po ay mag-start ng July and enrollment is now ongoing po. And then from Sister Dory Santos, ito na po, tapos na nga pala to. Teka, buburahin ko na to dito. Praises na po ito. Ayan. And then, padalangin po natin ating mga elders and senior citizens, ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy, and Nanay Amihan Yabu, Tatay Tony, and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gesmundo, Preacher Renata, and Sister Esther Orhino. Sama rin po natin Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Doris Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Getrude Severino, Nanay Yoli Jacinto. Sama rin po natin Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick, and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, Brother Efren, and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, Nakora San Jose, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, si Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarde Lopez. Sama na sa panalangin si Leonarda Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nanita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Browas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garovillas, Kuya Ewan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo Milagros Loquiao,
Rowena Galdones, si Inang Charing De Vega at si Oring Borja. At kung meron pa po tayong nais idagdag sa ating pinapanalangin mga senior citizens and elders ay paki-comment lamang po. And then from Sister Percy Zapata, praises and thanksgiving sa kanyang answered prayers po. And still pray for Brother Franklin Zapata Sr. na maging maayos ang kanyang laboratory works, ang kanyang x-ray, 2D echo at iba pa. Kasama rin natin sa prayers si Kuya Franz for safe travels back to the US at June 5 sa Wednesday. Alright, let us also pray. And magandang hapon din po kay Sister Baby Aya. Ayan. Tayo po ay magbabanggit ng isama natin sa panalangin po ang ating mga businesses ng ating mga kabatiran, ang Manukat Barbershop, ang My Sugar Daddy's Baked Goodies, GFM US, GFM Philippines, and GFM Sweets, ang Music Kids Manila and Benser Music Studio, Sister Carlota Belen's kanila pong paglalako at pagtitinda ng mga sisiw, and then Jetnig Footwear, CC Bites and Tea, ang RQL Salmis Tutorial Services, ang boarding house and commercial establishments po ng Sister Helen Paras, ang Bing Rain Severinos Frozen Goods and Fried Itik, ang NT Builders, CNE Furniture, Fier Marikina and DRE Cube Ice, Ride and Style, ang Cheyenne Clothing, ang Glass and Aluminum Supplies po ng Brother Robert Soriano sa Pampanga, ang Hebron Dental Laboratory sa Marikina and Hebron Dental Clinic sa Taiwan, Mila and Bell Australia Boutique Store, ang Castillo Building Rental sa Asuncion, Davao del Norte, ang Alcel Grocery Store sa Tagum, Davao del Norte, ang Sunshine's Online Thrift Shop, Richard Jello and Sister Arabel Bautista's Frozen Food Business, ang AC Jewelure, Santalja and Bear and Company ni Sister Camille Hernandez, Doc Nico Salongas NAB Wellness Center and Medical Clinic, ang Mango Project Milkshakes and Waffles sa Kainta at ang Stella Craft. And then, sama natin sa panalangin ang ating mga kapatiran, especially po sa nakaraang bagyo, at tingnan po natin at ipanalangin din po natin ang ating mga mahal sa buhay na posible po na naging nasalanta rin po ng baha. Ayan. Yan lamang po muna, at kung mayroon pa po kayong nais na idagdag sa ating prayer time, ay i-comment nyo naman po sa ating live. Now, at this point, ay makikinig po muna tayo ng isang special number. Isip ko'y namamangha sa pagpapala mo at sa biyayang sapat sa kahinaan ko. Araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako, biyaya mo ay namamalas ko. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Lagi akong umaasa sa mga pangako mo, na sa akin ka at ako'y di na mangangamba. Tutugunin lagi lahat ng suliranin ko, pati na ang hangarin ng puso nito.
Pag-ibig mo'y wakas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat, pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wakas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Maraming salamat po sa tanging bilang na yan mula kay Ma'am Sheila. At tama po ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang biyaya ay palaging sapat. Magandang hapon po kay Brother Robert Soriano, ganun din po kay Tita Edith Santos at kay Auntie Nenita Sarya, kay Ate Beth Ako, magandang hapon din po. At salamat po sa pagsama niyo sa amin sa Hardin ng Panalangin. Nanay Tuding Severino, magandang hapon din po. Ayan, at tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Short devotion this afternoon. If you have your Bibles with you, please turn them to the book of 1 Timothy. Ito po ay nasa New Testament, malapit na po sa may dulo. 1 Timothy chapter 6. Ang ating main text po this afternoon ay from verse 6 to 8. 1 Timothy 6, 6 to 8. The Bible reads, "But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content." Ayan po ang title po ng ating short devotion this afternoon. Kinuha na rin po natin sa verse 6. Godliness with contentment is great gain. Tayo po ay manalangin at humingi po ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na mapagpala, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita. Salamat Panginoon sa wisdom na inyo pong ibibigay sa amin ngayong hapong ito. Ang aking panalangin ay patuloy pong buksan ng mga puso ng mga nakikinig, ng bawat isa na nakikinig. Magamit po ang inyong aral at katuruan sa aming araw-araw na pamumuhay. Ganon din Panginoon, maging ang inyong lingkod ay inyong itago sa inyong likuran upang ang mensahe po na maririnig ay manggaling po sa inyo, hindi po sa akin, hindi po makita ang aking mga kasalanan at mga kahinaan, bagkus na makita po ay inyong kalakasan at inyong pagpapala. Maraming salamat Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Godliness with contentment is great gain. Nung ako po ay bata pa, siguro bago ako naging teenager, mga 5, 6, 7, 8 years old, natutunan ko early on that stage na hindi lahat ng gusto ko makukuha ko. Hindi po pwedeng lahat ng gusto ko ibibigay sa akin. Natutunan ko po yan sa isang mahirap na paraan, yung sinasabi nating the hard way. Naalala ko, tama-tama, andyan ang Nanay Amihan. Naalala ko nung nasa Concepcion Market kami noon nandun kami sa palengke. Meron akong pinabibili sa kanya na laruang eroplano. Sabi ng nanay ko, hindi daw niya mabibili sa akin yon kasi kasi walang pera. Sige. So sa madaling sabi, hindi ko nabili yung gusto kong eroplano na laruan dahil siguro wala naman daw sa budget. Hindi ko na maalala pero siguro yun sinabi niya. Siguro si Mami baka mapapaalala niya sa akin pero hindi ko nga alam kung naalala niya pa yun. Tapos nung ang tatay ko naman nagtatrabaho na si Tatay Ferdy,
nung siya po ay isang OFW sa Saudi, sabi ko sa kay tatay, tay, buuan nyo naman ako ng ano, yung Transformer ba? Usong-uso yun nun, di ba? Yung mga robot. Transformers, no? Yung robot na mula sa robot nagiging truck, ganon. Si Optimus Prime, no? So, nung dumating, no? Yung Balikbayan box, no? Pinadala ni tatay. Excited na excited ako. So, may mga laruan doon, pero yung mga laruan na yon, padala naman yon sa mga pinsan ko rin, ano? Tapos, yung ibibigay na sa akin, merong box doon. Ito na daw yung Transformer. Ang nakuha ko po ay voltage transformer, no? From 110 to 220. so, so yung mga kapinsan ko, may laruan sila, ako meron akong voltage transformer. Sinaksak-saksak ko na lang siguro sa outlet, yun na lang pinaglaruan ko. Siguro hindi naintindihan ni tatay, no, na laruan yung pinapauwi ko. Ang binigay niya sa akin, ewan. So, para ho sa isang bata, no, kapag hindi ho natin na ibibigay yung kanilang gusto, siguro do sa stage na yon at that point, medyo traumatic, no? Siyempre malungkot. Yung ibang bata nga nakikita natin, 'di ba? Pagka minsan namamasyal tayo sa mall, na pag hindi na ibigay yung gusto, talagang nagwawala pa, no? Hindi naman ho ako ganon nung araw. Pero syempre may kalungkutan. Pero ngayon na ako po ay matanda na, no? When I look back at inaalala ko yung ganong klaseng mga pangyayari, I'm very grateful, no? I am very thankful na tinuruan ako ng mga magulang namin na hindi lahat ng gusto mo makukuha mo, because that is reality. No, yan ay paghahanda sa isang bata sa realidad ng mundo, no? Na hindi lahat ng layaw, hindi lahat ng gusto mo, kasi pagka binigay mo ng binigay, magkakaroon ng mindset na ang bata na lahat pwede niyang makuha eh. Lahat ng gustuhin niya maibibigay. Papaano pag dumating yung point na hindi na? So, hindi na iyahanda ang damdamin ng bata na paglaki niya, hindi na ibigay, anong nangyayari? Nagkakaroon po ng masamang epekto. Hindi lang sa kaisipan, baka pati sa pag-uugali, no? Yung pag hindi na pagbigyan, no? May mga taong ganyan eh. No, pag hindi na pagbigyan, nagagalit, no? Pag hindi na ibigay yung gusto, ang daming sinasabi. Siguro sila yung mga bata nung araw na lahat ng gusto nila ay binigay ng magulang nila. At ngayon po na tayo ay mga mananampalataya na tayo ay mga tagasunod ni Kristo, at habang binabasa po natin ang Biblia, at habang binabasa po natin ang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, nare-realize din natin na ang sinasabi ng Biblia that we should be content with what we have. Ano po, yan po ang binasa natin eh. Yan ang ating main text ngayon. Be content with what you have. Dito makikita natin na si Pablo, no, si Apostol Pablo, tinuturuan niya ang kanyang tinetrain niya kasi si Timothy eh. Kaya nga po yun ay makukuha natin sa book ng 1 Timothy. Tinuturuan niya si Timothy, minomold niya si Timothy bilang the next leader after him. At ang sabi sa kanya ni Pablo, maging kontento siya so kung anong meron siya, na kung meron siyang pagkain at meron siyang damit, yun po ay sapat na. Dapat makontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Naalala ko tuloy ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo at sa tinuturo din po niya tungkol sa pagkakaroon ng pagkain at damit. Yan po ay makikita natin sa book of Matthew chapter 6 verse 26 to 30. Ayun po, Matthew 6:26 to 30. Sabi dito, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of
little faith. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Kristo tungkol sa pagkain at sa kasuotan, sa mga verses po na binasa natin. Sinasabi ng ating Panginoon, why worry? Diba? Do not worry about food and clothing, kung anong kakainin mo bukas, kung anong isusuot mo, sapagkat ang ating Ama sa langit ang magpo-provide po ng lahat ng ito, di ba? Sabi niya, pag tiningnan po natin, inisip po natin, ang pinag-uusapan po dito, food and clothing, pagkain at pananamit. At pagka sa aking research na meron po tayong tinatawag na Maslow's Basic Needs, Hierarchy of Needs. Ito po, ang nagsulat po nito ay si Abraham Maslow, isa po siyang American psychologist. Ang sabi po niya, there are 6 basic needs para ang tao mabuhay. Ito po ay air, food, water, shelter, clothing, and sleep, yung kapahingahan. Yung air, 'di ba, yung hangin, tsaka sleep, libre na ho 'yon, no? Walang bayad. Sa panahon po ng ating Panginoon Kristo, ang kanila pong mga bahay usually ay minamana din po nila sa kanilang pamilya. So, hindi po nila problema 'yon, sapagkat tulad natin, nung panahon pong 'yon ay generations po of families ang nakatira sa iisang lugar, sa iisang pamamahay. Wala naman po silang Manila water noon, no? Actually, ang tubig nila ay kinukuha lang nila sa mga balon, no? At ito ay libre. Ang kailangan mo lang, meron kang pangsalok, tsaka meron kang timba. So aside from this, yung food, no, yung pagkain, tsaka yung damit, siguro ito yung kung may market noon, no, siguro ito yung binebenta, ito yung siguro yung worry, no, ng mga tao, no, sapagkat ito yung medyo may bayad, no. Of course, lahat po 'yan, no, ay nagbago na sa panahon natin ngayon. Ngayon, bumibili tayo ng tubig, bumibili tayo ng pagkain, bumibili tayo ng damit. Ang bahay binibili natin, nirerentahan natin. At akala ko nga ang hangin libre, no? Hanggang ngayon hindi pala, especially nung COVID, no? Pwede ka pala bumili ng oxygen. So binibili na rin pala ang oxygen. Pero pwede rin pala 'tong pagkakitaan, no, ang hangin. Pero alam niyo po, ang hindi nagbago, itong 6 na bagay na ito, ang kailangan pa rin natin. Ito ang ating pangunahing pangangailangan para po tayo mabuhay. At ang hindi pa rin po nagbabago ay ang Diyos pa rin po ang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Sabi po sa Philippians 4:19, ano po? Ito po ay pangako ng ating Panginoon. Philippians 4:19, sabi dito, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sa ating mananampalataya, tayo ay umaasa palagi sa Panginoon na ang ating pangangailangan ay Kanyang ipoprovide. Pangangailangan po, linawin natin. Ang sabi dito, supply all your need. Iba po yung want, yung kagustuhan natin. Pero yung ating pangangailangan para mabuhay, yan po ay patuloy na ipoprovide ng ating Panginoong Diyos. Pero ibig po bang sabihin nito ay pwede na tayong paupo-upo na lang? Ibig sabihin ba nito, pwede tayong pahiga-higa na lang, wala na tayong gagawin? At parang magic na meron ka ng pagkain sa iyong mesa. At magic na meron ka ng isusuot na damit, no? Pwede na ba tayong maging tamad? Dahil isusupply naman ng ating Panginoon? Hindi po, sabi, kasi tinuturo din po sa Biblia na kailangan nating magtrabaho. We need to work, no? Ang mga tatay, ang mga ama, kailangan pa rin mag-provide para sa kanilang pamilya, no? Kasi sasabi nga rito, kahit ang Biblia, it tells us to look into the ant. Ano ba ang sabi ng ating banal na kasulatan tungkol sa pagtatrabaho? Sabi sa Proverbs, no? Puntahan po natin, basahin natin 'yan. Maganda, mabasa natin yan. Proverbs 6:6-8. Sabi po dito, go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise?
ano na ata, sumobra na ata ako. So, provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. Masarap po kasi talaga magbasa ng salita ng Diyos. Minsan sumosobra tayo. Pero yun po, no? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Go to the ant. Tignan mo, pagmasdan mo ang langgam. Walang leader yan. Walang nag-uutos dyan. Pero anong ginagawa niyan? Siya ay nagtatrabaho para sa kanyang pagkain. No? Tignan natin, no? Yung langgam nagtatrabaho para sa kanyang pagkain. Dapat tayo rin, no? Pero 'di ba, Brother Lester, 'di ba? Baka naman contradiction 'yan. Sabi doon, God will provide lahat ng pangangailangan ko. Bakit kailangan kong pagtrabahuhan ito? Unang-una po, no? Sa mga examples na binigay ng ating ng banal na kasulatan, yung ant, no? Pati yung sparrow na in example ng ating Panginoon Kristo, oo, hindi sila kumbaga parang hindi naman sila nakaupo lang sa kanilang mga lungga. Hindi lang naman sila nakaupo lang sa kanilang mga nest. Ang ginagawa nila, they go out, no? They search for food. The sparrows go out, they fly out and search for food. Pinagtatrabahuhan din nila. Pero ang promise dito, pinoprovide ng Panginoon sa kanilang pag-alis, no, sa kanilang mga lungga, may nakikita silang pagkain. Binibigay ito ng Panginoon. They do their part and God provides them with the food. Katulad din natin, no, magtatrabaho tayo, no, at tayo ay binibigyan ng Panginoon ng ating pangangailangan para magkaroon tayo, no, ng ability, capability at means para maibili naman din natin ang ating pangangailangan. Secondly, sapagkat ito ang purpose ng Diyos para sa atin, no? Pag dinignan natin, God is our example. Nung sa pagbinasa po natin ng creation story, di ba? 6 days the Lord worked. 6 days kinreate niya ang mundo and on the 7th day He rested. Di ba diyan ang pattern natin ng one whole week na 6 days we shall work, on the 7th day we shall rest and worship. Di ba? Nung ating Panginoong Kristo, nung siya po ay nandito sa lupa, hindi naman po siya naging idle. Hindi naman po siya yung nakaupo lang. Una-una, bago yung kanyang ministry, siya po ay isang karpentero. Pangalawa, nung siya ay nagsimula ng kanyang ministry, hindi naman po siya tumigil. Siya po ay nagpakain ng mga tao, nagpagaling ng mga sakit, nangangaral ng salita ng Panginoon. No? In fact, naalala ko, ang isa sa temptation niya, no, na kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi ng Diablo, ay gawin mong tinapay yung mga bato. No? Pwede pala Pwede palang hindi magtrabaho. In fact, kayang gawin ng ating Panginoon sa Kristo yan na kung nakaupo lang siya dyan, may nakita siyang bato, gawin na lang niyang tinapay para may makain siya. Pero hindi po yun ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit? Hindi kasi yun yung disenyo Hindi yun ang purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon na tayo ay pagtatrabahuhan po natin ang ating kakainin. But God will bless us and will provide yung ating basic needs. But we should do as our part. Kasi kung pwede pa lang ganun lang, hiling-hiling lang tayo na penging pagkain. Di sana ang ginawa ni Kristo nun, ginawa na lang niyang tinapay yung bato. Diba? Kung ganun pala ang disenyo. Pero hindi po ganun So God is our example. No? If God worked, kung ang Diyos nagtrabaho, bakit tayo hindi? Are we better than God? Mas magaling ba tayo sa Panginoon? 'Di ba? Kung ang Diyos nagtatrabaho, 'di ba, dapat ang creation niya will also imitate kung ano example ng ating Panginoon. Tapos pag tayo nagtatrabaho, kasi para sa atin din 'yan no? Hindi ba kapag tayo nakatapos ng isang gawain, nakatapos tayo ng isang task, 'di ba meron tayong sense of fulfillment? Ang sarap sa pakiramdam. Nalinis mo na yung bahay o natapos mo yung pinagagawa ni boss, no? So meron kang sense of fulfillment. So regardless kung ikaw ay magpo-provide sa pamilya mo o kahit ikaw ay nagtatrabaho para sa ministry ng Panginoon, merong fulfillment kapag napaglilingkuran mo ang Panginoon at ang mga kapatiran natin, no, ng maayos. At kapag tayo po ay nagtatrabaho, no, nagiging busy tayo, no? Alam niyo po ba na kapag busy ka sa trabaho ay nakakaiwas ka sa kasalanan? Bakit? Kasi busy ka Occupied yung mind mo na tapusin yung pinapagawa sa'yo. Kesa ministry yan o kesa sa secular na trabaho mo, kung nakafocus ka doon, you have no time to think about sinning. Temptation.
Hindi yan makakapasok sa iyo. Sinasabi nga, look at David, 'di ba? Nung hindi na siya nakikipagdigma, nung siya ay nakaupo na lang sa kanyang trono, anong nakita niya? Siya ay natempt nung nakita niya si Bathsheba. So pumasok na ngayon yung kasalanan sa buhay. Wala siyang ginagawa eh. Nakaupo lang siya eh. Pero ang sabi po ng Biblia, the sleep of a working man, sabi dito, ay malalim, mahimbing ang tulog. 'Di ba? Bakit? Pagod ka eh, no? Ano pang oras mo para magkasala, para i-entertain yung mga temptation na yan? Pagod ka sa trabaho, pag uwi mo, 'di ba? Harapin mo yung pamilya mo, 'di ba? Makipag-fellowship ka sa pamilya mo, tapos gusto mo na matulog. So wala nang puwang ang temptation sa isang working man. Now, kapag tayo po ay nagtrabaho, let us not forget to pray to God. Na tayo bigyan niya ng kalakasan, bigyan niya ng wisdom, at saka syempre yung mga opportunities, no, na dumadating sa atin habang tayo nagtatrabaho. Let us not forget to acknowledge God. Lagi natin siyang pasalamatan, lagi natin siyang i-acknowledge na lahat ng biyaya, no, ay galing po sa Kanya, para yung mga puso po natin ay hindi mawalay sa Kanya, no? Para lagi tayong mapaalalahanan na ang lahat ng ito ay bigay ng ating Panginoon ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi halimbawa ako, nagsimula ako magtrabaho, no? Dumita na ako ng sarili kong pera. Naalala ko noon, may pang-Jollibee na ako. At kung maayos naman yung pagtatrabaho mo, no? Kasi di ba utos sa Biblia, when you work, you do it as if you're working for God. So ayusin mo yung testimony mo, maging maayos. Kaakibat po niyan ay syempre acknowledgement. Mapapansin ka kasi maayos yung trabaho mo eh. Pero ang sinasabi ko dito, kapag kaganyan, nare-recognize ka na, di ba? Kahit sa ministry, maayos kang gumawa, maayos kang umawit, maayos kang tumugtog, maayos kang mag-preach, nare-recognize ka eh. Pag hindi natin at pag kinalimutan natin i-acknowledge ang Panginoon na ito ay hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil lang sa biyaya ng Panginoon, nagkakaroon na tayo ng tendency, no, na maging ganid sa pera, magkakaroon tayo ng tendency na magaling pala ako, no? Pwede pa akong kumita ng mas maraming pera. Magfo-focus ka ngayon sa galing mo, hindi sa galing ng Panginoon. Magkakaroon ka kahit sa ministry, no, nare-recognize ka, maaaring magkaroon ka ng tendency na maging ganid sa atensyon, no, na kapag hindi na ikaw ang napuri ni pastor, parang masama loob mo, na parang wala kang gana kapag hindi ikaw yung nakikita sa pulpito, no? Tapos nagiging prideful ka pa ngayon, no? So, prideful sa role mo sa ministry, prideful sa trabaho, kaya napakahalaga na tayo laging hindi nakakalimot sa Panginoon anumang katagumpayan ang matamo natin sa secular man ito o sa ministry. Let us not forget to acknowledge God. Hindi ko naman po sinasabi, no, na tayo bilang mananampalataya ay hindi na dapat mangarap. Na tayo bilang mga Kristiyano dapat wala ng ambisyon. Hindi po yun ang sinasabi ko. Lahat naman po tayo, ako bilang ama, gusto ko makapag-provide sa aking pamilya. Gusto ko maibigay yung pangangailangan nila. At syempre, kung loloobin ng Panginoon, higit pa ron. Diba? Para maranasan din natin na maging komportable tayo sa buhay. Hindi naman bawal yun eh. Baka nga minsan, no? Baka gamitin ka pa ng Panginoon na i-bless ka materially para naman ikaw ay maging kagamit-gamit sa ministry at ikaw naman ay maging channel of blessings din para sa iba. Hindi ko naman sinasabi na huwag mo ring gawin ng maayos, no? That you do not give your best kapag ka ikaw ay nasa ministry, meron kang role na ginagampanan. Dapat nga po, mas maayos, mas maganda. Hindi po katulad, ng nasa mundo, sabi kasi ng Biblia, do not be like the world. Pero, yung kaayusan, di ba? Yung kagandahan, dapat mas maayos pa sa mundo kung ministry po ang pag-uusapan. Ang sinasabi ko lang po rito, no? Mangarap tayo, magkaroon tayo ng ambisyon. Pero lagi nating iingatan at ititignan ng ating mga puso. Let us guard our hearts. Na tayo dapat palagi tayong nakadepende sa Panginoon para ma-achieve natin yung ating pangarap, ang ating mga ambisyon. Ipanalangin natin sa Kanya, i-acknowledge natin na Siya ang magbibigay sa atin. Hindi dahil sa ating sarili. Na tayo maging maingat na we make sure
na yung ambisyon natin ay hindi nauuna kesa sa Diyos, kesa sa ating pagsamba sa Diyos. Kasi minsan nabubulagan na tayo eh. Yun sinasabi ko kanina na kapag nagkaroon ka na ng kaunting pera, 'di ba? Nakalimot ka sa Panginoon, inuuna mo ngayon yung ambisyon. Nakakalimot tayo sa Panginoon, no? 'Di ba? Kaya dapat mag-ingat tayo na hindi mauna yung ambisyon, hindi mauna yung pangarap, una pa rin ang Panginoon. At kung sakali man, no, na hindi ibigay ng ating Panginoon ng ating pinapanalangin na promotion, yung pinapanalangin nating mas malaking sahod. Minsan nga yung kahit sa ministry na gusto nating gampanan, hindi ibinibigay ng Panginoon eh. No? Kahit na hindi ibigay ng Panginoon, dapat ang puso natin, we are still content, no? Na kung ano man ang binigay sa atin, yun ay maging kontento na po tayo, no? Bakit po? Kasi God always has a reason kung bakit niya bibigay yung kahilingan mo at kung bakit niya hindi ibibigay yung kahilingan mo. No, katulad ng nabanggit ko kanina, baka kaya ibinigay dahil para maging channel of blessings ka. Minsan naman, minsan sapat naman, pero hindi binibigay ng Panginoon yung mas malaking sahod o mas malaking pagkakitaan. Bakit? Kasi baka hindi pa tayo mature. Baka mamaya pag biglang dumating yung ganito kalaking pera, ay lalo tayong masira, 'di ba? Masira ang ating pananampalataya, masira ang ating pakikipagkapwa-tao. Baka hindi pala natin kaya na i-handle yung mga ganong klaseng sitwasyon. Halimbawa naman sa ministry, no? Bakit hindi gusto mong kumanta, nais mong kumanta, pero hindi iyon binigay sa iyo, 'di ba? Hindi 'yun ang ministry mo. Baka may purpose naman ng Panginoon. Baka naman iniingatan din niya na baka kapag ibinigay sa iyo ito ay maging prideful ka. Minsan ganun yung dapat nating isipin eh. Hindi yung dahil hindi ka, 'di ba? Tulad nung example ko kanina, yung batang nagmamaktol kasi hindi na pagbigyan. No, tayo adult na tayo ngayon, pero aminin natin minsan nagmamaktol din tayo pag hindi natin nakuha yung gusto natin. Pero dapat mag-mature yung ating kaisipan. Tignan natin sa mata ng Diyos, no? Sa kanyang paningin. Ano ang kulang pa sa akin? Ano ang gustong ituro sa akin ng Panginoon? Una, bakit niya ibinigay yung blessing na to? O bakit hindi niya ibinigay sa akin ito? No? And consult the Bible, pray, and then, 'di ba? Magbasa ka ng Biblia upang malaman mo kung paano pa ang kulang sa iyo at kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, no? And this is what Paul reminds Timothy of sa ating main verse. Sabi niya, godliness with contentment is gain. Yung pagiging maka-Diyos mo, no, yung pagiging faithful mo sa Panginoon, yan ay pag sinamahan mo ng contentment, yan po ay kapaki-pakinabang. That is gain. Na kung meron kang food, meron kang clothing, pwede na tayo maging kontento. Hindi naman nagkukulang eh. Sabi nga doon sa special number, biyaya mo'y sapat, laging sapat. 'Di ba? Kung ang pag-uusapan po natin ay ating mga pangangailangan. Now, kung meron na tayong lahat ng kailangan natin, hindi yung gusto natin, yung kailangan natin, then let us be content. Bakit? Sapagkat kapag nagsimula kang magmahal sa pera, no, kapag ka naging prideful ka, no, mas mahal mo na ang pera kaysa sa Panginoon, mas gusto mong sumikat kaysa sa pagmamahal mo sa Panginoon, magsisimula ka na lumayo sa Panginoon at diyan na magsisimula ang malaking kapighatian, maraming kapighatian. Yan din po ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Ituloy lang po natin yung basa natin, 1 Timothy 6 verse 10. Sabi po rito, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So, basahin lang po natin maigi. Hindi po yung pera per se. Hindi yung pera. Hindi po masama ang pera. Ang masama po, sinasabi dito, yung love of money. Yung pagmamahal mo sa pera. Doon po nagiging masama ang pera. Sapagkat yung iba, yung sinasabi dito, some coveted, talagang ito na yung pinopursue. No? At dito nagkakaroon na ng
pagkakamali sa pananampalataya at nagkakaroon na ng maraming kapighatian. So sa buhay po natin, no, meron tayong pangangailangan tulad ng sinabi ni Maslow, meron kang food, water, di ba, shelter, air, clothing, tsaka kapahingahan. Yun na po ay sapat na, no, para tayo mabuhay, no. Na tayo dapat magpasalamat sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kakayahan para tayo makapagtrabaho, para mabili natin yung ating pangangailangan. No, ito yung pinoprovide ng Panginoon, no? At kung tayo man ay i-bless ng Panginoon ng material things, let us be thankful. Let us continue to serve God faithfully. Yung iba po kasi sa atin, pag nakuha na yung pangarap, no? Pag nakuha na yung ambisyon, tumitigil sa paglilingkod na para bang nakasalala yung paglilingkod natin, depende sa sagot ng ating Panginoon. Depende kung kumbaga pag binigay sa atin, okay na. Diba? Tapos na yung ating paglilingkod. Hindi. We should not cease in serving the Lord dahil lang na-achieve na natin yung ating mga pangarap. Bagkus, dapat nga mas lalo tayo magsilbi. Mas lalo tayo mag-serve sa Panginoon. At do not forget, no, that God blessed you for a reason. There is always a purpose. So kung hindi na pa naman natin na-achieve yung mga pangarap natin, continue lang. Patuloy lang sa panalangin. Patuloy lang tayo maging faithful sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Mag-serve lang tayo sa Kanya without fail. Hindi naman dapat kasi tayo naglilingkod para sa kumbaga parang pagbibigay ng pabor, parang binibigyan natin ng ano yon, maglilingkod ka para sagutin yung pangarap mo, sagutin yung prayers mo. Hindi naman po ganoon Naglilingkod tayo kasi it is just right to serve the living God. Yan po it is our purpose in life is to serve and to worship and to praise the living God. At kapag ginagawa po natin yan, sinusunod din po natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi rin po niya sa Matthew 6, no? Ito po ang ating last verse for today. Matthew 6:19 to 21. Sabi po rito, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So kung ang ating pag-impok ng kayamanan ay mas inuuna natin yung pag-iimpok ng kayamanan sa langit, andun din yung puso natin. So meron kang puso na naglilingkod. Meron kang puso na gumagawa ng mabuti. Di ba? Bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano na iniligtas na ng dugo ni Kristo, di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sa kanyang pagkapako sa krus, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing niya, sa kanyang pagkabuhay muli, pagkatapos ng pangatlong araw, sa ating pananampalataya dito, tayo ay ligtas na. Ngayon, ang puso natin, no? Dahil tayo ligtas na, ang utos sa atin, gumawa ka na mabuti, maglingkod ka sa Panginoon. Yan, kapag lagi po natin ginagawa yan, at inisip natin na ito'y ginagawa natin, sapagkat dapat lang natin itong gawin. No? Yan po ay isa sa mga paraan kung paano tayo nakakapag-impok ng kayamanan, hindi po sa lupa, kundi po sa langit. At being content with what we have, kung tayo kontento na, no, nakakatulong din po ito na ma-achieve yun Bakit? Kasi kung tayo ang pinupurso natin ay worldly things, materialistic things, ang oras natin nandun. Pero kung kontento ka na meron ka na nito, meron ka na ngayong oras na gumawa ng mabuti, meron ka ng oras na maglingkod sa Panginoon, yan naman po ay ang pag-iimpok mo ng kayamanan sa langit. Mga kapatid, so let us pray to God na tayo ay kanyang tulungan na ma-achieve natin yung ating mga pangarap, no? But whatever God answers your prayer with, anuman ang sagot ng Panginoon, let our hearts be content kung anuman ang binigay sa atin at mag-focus po tayo ng pagkakaroon ng kayamanan sa langit at hindi po sa lupa. Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Samahan niyo po kami. Okay. Mamaya na po natin batiin po lahat po ng nakasama natin
this afternoon. Okay. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Let us pray. Maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong salita sa pagpapaalala po sa amin ngayong hapong ito na kung anuman po ang inyong biyaya sa amin, yun po ay sapat. Kahit kailan po, hindi po kayo nagkukulang sa amin, Panginoon. Kami po ay bigyan nyo ng puso na mapagpasalamat, Panginoon. Hindi patuloy na bigyan nyo kami ng pananampalataya na kami po ay magkaroon ng puso na laging handang gumawa ng mabuti at puso po na naglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy niyo pong pagpalain at bigyan ng mahabang buhay ang mga nabanggit po kanina na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, maging ang mga nagdiriwang po ng kanilang anniversary, ang Tito Manny at Tita Annette Kiben. Kayo po ang magpala sa kanila at patuloy niyo pong biyayaan ang kanilang pagsasama, maging sa pagdiriwang po ng church anniversary ng Sandigan Bible Baptist Church. Kayo po, Panginoon, magpala at mag-provide ng pangangailangan ng inyong gawain. Salamat, Panginoon, sa mga answered prayers. Kami po ay nagpupuri, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na nakatapos sa kanilang pag-aaral ngayong quarter na ito, at maging sa mga nagkaroon po ng achievements at honors, Panginoon. Salamat po sa wisdom at karunungan na patuloy niyong ibinibigay sa aming mga kabataan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa bawat isa, sa mga nagta-travel, Panginoon. Salamat din po at kayo po, Panginoon, ang magbigay po ng mga traveling mercies, pag-iingat sa bawat isa, at maging sa araw-araw, Panginoon, kayo po magpalat mag-ingat sa amin. Salamat, Panginoon, at kami rin po ay humihingi sa iyo, Panginoon, na humihiling, Panginoon, na bigyan niyo po ng kaaliwan at kapayapaan ang Ricarte and Saria families sa pagpanaw po ni Nanay Elay, ni Lola Elay, at patuloy niyo pong bigyan ng kaaliwan ang kanya pong mga mahal sa buhay na naiwan. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman, sina Dory Grifalda at Cornelio Grifalda sa kanilang kalusugan, si Mark Suarez sa kanilang pagpapagaling, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem, tawakan niyo rin, Panginoon, si Angelina Kitoriano na na-stroke, at maging si Mrs. Jean Santos, ang wife po ng Pastor Walter Santos, kayo po magpagaling sa kanya. Dalangin namin, Panginoon, ang full recovery ng Sister Dang, ni Gay Castillo Doctor, ni Casin Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo, at ni Francesca Audrey Abad. Dalangin din namin, Panginoon, ang Mama Del Mabalot, kayo po magpagaling sa kanyang osteoarthritis, maging kay Richard Jan Domo, kayo po magpagaling sa kanyang karamdaman. Nilalapit namin, Panginoon, ang ima sa kanyang kalusugan, ngayon din, Panginoon, si Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease and high blood pressure. Dalangin din namin pagalingin niyo, Panginoon, ang Ma'am Baby Villamil sa kanyang high blood pressure, si Laila Go sa kanyang kidney stones, at si Sister Salvacion Vargas sa mataas na blood pressure. Nilalapit din namin, Panginoon, ang Sister Adel Mabalot. Sinalapit namin ni Sister Adel Mabalot si Geraldine Tenco sa kanyang recovery and health issue, ang Nani Elvie Rivas sa pananakit ng kanyang likod, Panginoon, maging si Kevin Bihasa na mayroong heart enlargement. Pagalingin niyo rin, Panginoon, ang Nanay Lourdes Mercalessia sa kanyang bukol sa leeg, ang si Ermilio Hapitana, Panginoon, na meron din pong bukol sa leeg, kayo po ang magpagaling sa kanya. Nalalapit namin, Panginoon, si Mama Glo Agudon sa kanyang kalakasan, kalusugan, at ang pananakit po ng katawan at tuhod ng Nanay Susan Jose. Nalapit din namin, Panginoon, ang Pastor Nelda Tour sa kanyang high blood pressure, kayo po magpagaling sa kanya, maging sa mga anak po ni Ate Lisa Hardiniano na si Marlon sa kanyang hypertension and hyperthyroidism, at si Moises na mayroong kidney problems and hypertension. Nalapit din namin, Panginoon, ang Pastor Mike Bigan sa kanyang kalusugan, maging maayos po ang kanyang lab results. Ngayon din si Nanay Oring Bora sa kanyang heart problem, at si Bobby Borja na na-ospital.
Nilalapit din namin si Yen at Brian Magsarivic, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan. Si Isagani Laya na nagdadialysis, si Melinda Kaakbay na mayroong aneurysm, at si Jerry Sabalia na mayroong spine problem, kayo po magpagaling sa kanila. Patuloy namin nilalapit si Filomena Belen sa kanyang kagalingan, ngayon din ang Sister Baby Aya sa kanyang kagalingan mula sa thyroidism. Nilalapit na ng Panginoon ang pananakit ng paa at binti ng Nanay Yolanda Belen at ang pagbaba po ng sugar ng Sister Carmelita Belen. Dalangin din namin, Panginoon, ang Ate Joving Pascual, siya po ay inyong pagalingin. Nalalapit din namin, Panginoon, si Brother Franklin Zapata Sr. na maging maayos ang kanyang mga laboratory results. Kaya din, Panginoon, ingatan niyo po si Kuya Franz sa kanyang pagtatravel pabalik sa US. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay na may malubhang karamdaman, sina June Santos, Esther Mariano at Rex Rosales na nagdadialysis, sina Emma Reyes, Lorea Jade Borja, Corazon San Jose, Rita Elizalde, Giselle Juarez at Mary Reba Monte na mayroong cancer, sina Efren Inocencio, Bernardo Lopez, si Pearly Scar at si Frank Hardin na may mga komplikasyon po sa diabetes. Kayo po ang magpamahalas ng mirakulo, Panginoon, at mapagpagaling na kamay, Panginoon, maging kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Kayo po ang tumugon dito. Nilalapit din namin, Panginoon, si Arabel Bautista Ocampos sa kanya pong pagdadalat tao. Kayo po mag-ingat sa kanya at maging maayos po ang kanyang delivery. Nilalapit ko, Panginoon, ang mga prayer request ng kapatiran, ang mga anak po ng Preacher Gary and Sister Dang na si Grace, Faith and Mercy. Kayo po magpala sa kanila, magbigay ng karunungan, at kayo din po, Panginoon, ang gumabay po sa kanilang mga endeavors, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, si Emily Muth, patuloy kong nilalapit para sa continuous strength, maging sina Cathy and Christine Vu. Bigyan niyo po sila ng strength, guidance, and provision. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Mangyabot family, ang family ko po, bigyan niyo po kami ng kalakasan, maayos na kalusugan at spiritual growth. Bigyan niyo po kami ng strength and wisdom sa aking pong pagtatrabaho at ministries. Ngayon kay Ma'am Sheila, bigyan niyo po siya ng kalusugan, maayos na kalusugan at kalakasan sa kanya pong business. Nilapit din namin, Panginoon, ang Brother Robert Soriano sa kanilang pag-aayos ng petition papers papunta sa US. Gabayan niyo po sila. Maging ang Nanay Doris Santos, bigyan niyo po siyang patuloy ng physical and spiritual strength. Nilalapit ko, Panginoon, ang Ma'am Joyce, ang spiritual life and studies po ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Patuloy niyong ingatan ang Deacon family sa kanilang pong pagtatravel, Panginoon, at sa kanilang pong mga ministries. Nilalapit ko, Panginoon, sina Ma'am Jenny Rapista at Pastor Rapista sa kanila pong ministry dyan sa Lawaan, Antique. Kaya po mag-provide sa kanila ng kanilang mga pangangailangan at invest nyo po ang inyong gawain. Nilalapit namin ang Inocencio family at Abdul Razak family. Bigyan nyo po ng guidance and provision sa kanilang pangangailangan. Maging ang Edjoc family, bigyan nyo po ng good health and protection ng buong family. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang Ate Beth Akong at kanyang family. Patuloy po silang gabayan at patuloy po kayo, Panginoon, ang manguna sa kanila. Nilalapit ko, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, ang kanyang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan. Gayon din si Bing Rain Severino at pagpalain niyo rin po ang kanyang business. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Nanay Susan Jose Gloriani. Bigyan niyo po ng kalakasan, kalusugan at maging ang kanyang heart's desires. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Ate Lisa Hardinian, maging kanyang mga anak. Kayo po magpalat, maggumabay po sa kanila. Maging ang Sister Yoli Jacinto, Panginoon, bigyan nyo ng maayos na kalusugan. Sina Ate Jolie at Christine J. Sarmiento and family. Nilalapit ko, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, kanilang kalusugan at kanilang pinansyal na pangangailangan. At patuloy ko, Panginoon, nilalapit sina Sister Carmelita Belen para sa kalusugan at kaligtasan po ng kanyang mga mahal sa buhay. At patuloy, Panginoon, na gabayan po ang kanilang pag-aaral, kanilang pagtitinda, paglalako, Panginoon, at ang pag-aaral po ng Brother Wilson sa Bible School. Nilalapit ko ang Sister Alexis Salazar. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ang kanyang pamilya. Patuloy niyo po silang ingatan
at pagalingin po ang kanyang pananakit ng ulo. Nilalapit ko rin Panginoon ang Nanay Rowena Caldones. Patuloy silang bigyan ng biyaya at kalusugan sa araw-araw. Ingatan po sila at tugunin po ang kanilang mga kahilingan. Patuloy Panginoon ang aking panalangin para kay Sister Baby ay Avestro sa kanyang healing and good health, maging sa spiritual growth para sa kanyang buong pamilya. Dalangin ko rin Panginoon na bigyan niyo ng kalakasan at kalusugan ang Nanay Leonarda Saren. Patuloy din po ang nabigyan ng pagpapala at biyaya sa pag-aaral po ng mga anak po ng Brother Mar Saren paging sa kanilang kalakasang espiritual. Sa dalangin ko rin Panginoon ang Ma'am Esther Orhino, maging kanyang family, bigyan po ng physical na kalakasan ng kanyang buong pamilya at patuloy na bigyan ng spiritual growth maging ang mga unsaved loved ones. Nilalapit ko Panginoon si May Gorospe, ang kasamahan po ni Marian Cabana sa Saudi. Meron po siyang problema sa kanyang amo, kayo po ang mag-ingat po sa kanya at patuloy na gumabay sa kanyang pagtatrabaho doon. Nilalapit ko rin Panginoon ang MIBM Eastwind Building Project, kayo po mag-provide ng kanilang pangangailangan para dito, maging ang Blessed Hope Christian Academy sa kanilang enrollment at sa pagbubukas po ng kanilang classes sa July. Patuloy ko nilalapit Panginoon ang mga nabanggit ko po kong elders and senior citizens kanina, kayo po magpala, magpagaling sa kanilang mga karamdaman at provide po sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, maging sa mga businesses po Panginoon ng mga mahal namin sa buhay at mga kapatiran. Kayo po magbigay ng wisdom, knowledge and understanding sa lahat po ng namamalakad dito. Kayo po magpala at pagpalago nito. Gayon din Panginoon, magamit po ang mga business na ito para po sa inyong mga ministries. Dalangin ko rin Panginoon na kung mayroon pong nasalanta ng baha at dulot ng masamang panahon, kayo po ang gumabay sa kanila at magbigay ng kalakasan upang sila po ay makabangon pong muli. Patuloy ko nilalapit Panginoon ang lahat po ng nanonood ngayon na makikinig pa po sa replay, ang kanila pong mga personal prayer requests, ang kanila mga heart's desires Panginoon ay inyo pong tugunin at patuloy niyo pong pagpalain ang ministry na ito at makatulong po sa spiritual growth ng bawat isa. Maraming salamat Panginoon. Ito pong lahat ay aking nilalapit sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen at Amen. Amen. Muli maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin hanggang matapos po ang ating pananalangin. Tayo po ay dadako na po sa pagbati po sa lahat ng mga nakasama natin ngayong hapong ito. At habang ginagawa ko po yan, paalala lang po, ang Hardin ng Panalangin ay babalik po sa Thursday sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua. Kasama po natin dyan ang Sister Dang. At ang announcement po natin, ang ating midweek service sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan ay gaganapin po sa Thursday din po. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin ngayong hapong ito. Nanay Amihan Yabut. Siguro hindi ko alam kung naalala niyo pa yung kwento na yun, pero alam ko yung Transformer, naalala niyo yun. Ma'am Joyce Digan, good afternoon po. Maging kay Pastor Mike. At ingat po kayo dyan sa Baguio. Nakasama rin po natin Sister Helen Ortiz Paras, ang Sister Marian Cabana, maging ang Brother William Cabana, good afternoon po. Sister Percy Zapata, good afternoon. And then Tita Annette Guevara Kiben, again, happy anniversary po sa inyo ni Tito Manny. And then nakasama rin po natin Nanay Doris Santos, Sister Baby Ay, good afternoon po. At Beth Akong, good afternoon. At nakasama rin po natin Brother Robert Soriano, and then Nanay Gertrude Severino, good afternoon po. Tita Edith Santos, Auntie Net Saria, maraming salamat at magandang hapon. Nanay Elvie Rivas, nakasama rin natin si Sister Irene Mabansa, good afternoon po. Maging kay kina Denny Velus, good afternoon at salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Nakasama rin po natin si Ma'am Rose Palye. At again, advance happy birthday po kay Pastor John. At salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Kasama rin po natin Nanay Susan Jose, Ma'am Baby Villamiel, good afternoon po. At Elisa Hardiniano, good afternoon po. Ma'am Esther Orhino, good afternoon. Maging kay Preacher Nato, good afternoon po. Nakasama rin po natin Sister Shalini Gloriani at ang Nanay Celia Ignacio, magandang hapon po.
Karen Sumudibilla Castillo, magandang hapon din po at salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kina Brother Eugene Cabaya, good afternoon po at ingat po kayo dyan sa Pampanga, ano? And then Sister Eliza Babansag, again congratulations. At sana makapagpa-burger ka, no? Okay. Joke lang po 'yon. Sister Bingren Severino, good afternoon po. Kasama rin po natin ang pinsan ko na si Paul Joseph, si PJ Ledesma. Good afternoon, Paul. Salamat. Sister Agnes Casciao, congratulations sa iyong newborn at patuloy kang magpagaling. And then nakasama rin po natin si Rogelio M. Marquez. Good afternoon po. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin at kay Sister Ami Kayabyab. Good afternoon po. Ayan. At kung meron po tayong hindi nabanggit, kami po ay humihingi ng pamanhin. Again, we encourage you na wag na lang po emoji, no? Sige, mag-leave na po kayo ng comment upang yan po ay mag-register sa live at kami po ay makapati sa inyo sa katapusan po ng ating gawain ngayong hapong ito. Muli, maraming salamat po at tignan ko lang po merong sineselya sa ating technical team. Prayer request, sige. Tignan ko lang po ano. Okay, at from Sister Bingren Severino, prayer request po niya for the loved ones, kalusugan at kalakasan ng katawan at patuloy na gabay ng bawat isa. Opo, yan po ay isasama rin po natin sa ating prayer list at mababanggit din po yan ng Preacher Gary sa darating po na Thursday. Ayan, muli maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong Martes ng hapon sa Hardin ng Panalangin. At ito po ang inyong lingkod muli, ang Preacher Lester Yabut, kasama po na Ma'am Sheila and Brother Shem. Magandang hapon po, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon and God bless you all.